Kaya paano magiging anak niya ang isang bata na resulta ng iyong pagkakasala? Mag-isip ka, Elisa. Itinuro nito ang mga litrato. Ito ang katotohanan. Hindi ang mga kwentong gawa-gawa lang ng anak kong desperado. Tumayo na si Doña Victoria. Iiwan ko iyan sa'yo. Para maalala mo. Para matanggap mo na. Lumabas ito ng silid, iiwan si Elisa na nakatitig sa mga larawan. Ang kanyang isip ay naglalaban. Ang sinabi ni Miguel tungkol sa sakit. Ang sinabi ni Doña Victoria tungkol sa pagtataksil. Alin ang totoo? Ang kanyang mga mata ay muling napako sa isang partikular na litrato. Iyong tila naghahalikan sila. Tinitigan niya ito ng mas malapitan, ang kanyang mga mata ay naniningkit, sinusubukang hanapin ang isang bagay na pamilyar. At pagkatapos ay nakita niya ito. Isang maliit na detalye na maaaring hindi mapansin ng iba. Ang lalaki sa litrato. Sa daliri nito, may suot itong isang singsing. Isang makapal, gintong singsing na may itim na bato. Isang singsing na hindi niya kailanman nakita sa buong buhay niya. Isang singsing na sigurado siyang hindi pag-aari ng kahit sinong kakilala niya noon. Isang maliit na detalye. Isang maliit na bitak sa isang perpektong kasinungalingan. Isang maliit na kislap ng pagdududa ang nagsimulang sumibol sa kanyang puso. Ang sigaw ni Miguel ay nanatiling nakabitin sa hangin sa loob ng opisina ng kanyang ina. Ang tanong, alam mo ba na tinago mo sa akin ang isang sakit na maaaring pumatay sa sarili mong apo? Ay isang bombang sumabog sa kanilang dalawa. Ang mukha ni Doña Victoria ay nagbago. Ang pagkagulat ay napalitan ng takot at pagkatapos ay ng isang malamig at matigas na pagtanggi. Huwag kang magsalita ng ganyan, Miguel, matigas niyang sabi, tumatayo mula sa kanyang upuan. Apo, paano mo nasisigurong apo ko yan? Huwag mong kalimutan ang mga litratong ipinakita ko sa iyo noon. Huwag mong hayaang bulagin ka ng awa. Ang mga litrato, Lee. Ulit ni Miguel, ang kanyang galit ay bahagyang napalitan ng pagkalito. Ma, ang usapan dito ay ang sakit sa puso. Isang kondisyon na nasa pamilya natin. Ano ang kinalaman ng mga litratong iyon dito? Ang kinalaman noon ay ang katotohanan, giit ni Doña Victoria, ang kanyang boses ay tumataas. Naniloko ka niya. At ngayong bumalik siya, ginagamit niya ang mga anak niya para makuha ka ulit. Huwag kang magpauto, Miguel. Tinitigan ni Miguel ang kanyang ina. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang isang nag-aalalang magulang. Ang nakita niya ay isang babaeng desperadong itago ang isang bagay. Ang paulit-ulit niyang pagbanggit sa mga litrato may mali. Tumalikod siya ng walang salita. Narinig niya ang pagtawag ng kanyang ina, ngunit hindi na siya lumingon. Ang pag-uusap na iyon ay nag-iwan ng isang malaking tanong sa isip ni Miguel. Ang mga litrato. 18 taon na niyang pilit na ibinabaon ang mga iyon sa pinakamadilim na sulok ng kanyang alaala. Ang mga imahe ng pagtataksil ni Elisa ang naging pundasyon ng kanyang galit at ng kanyang desisyon na lisanin ito. Pero ngayon, ang pundasyong iyon ay nagsisimula ng magkaroon ng mga bitak. Kinabukasan, pagkatapos ng kanyang rounds sa ospital, nagmaneho si Miguel patungo sa isang lumang distrito sa Maynila. May isang tao siyang kailangang kausapin. Ang tanging taong nakakaalam ng kanilang plano ni Elisa na magtanan noon. Ang kanyang matalik na kaibigan, si David. Nagkita sila sa isang maliit, maingay na karinderya. Si David, na isa na ngayong engineer, ay nagulat sa biglaang pagtawag ni Miguel. Pare, himala at napatawag ka, bati ni David, tinatapik ang kanyang balikat. Akala ko nakalimutan mo na ang mga dukhang tulad namin. May mahalaga akong itatanong sa'yo, Dave, seryosong sabi ni Miguel, hindi pinapansin ang biro. Tungkol noon. Tungkol sa araw na dapat ay aalis kami ni Elisa. Nawala ang ngiti sa mukha ni David. Matagal na iyon, pare. Bakit binabalikan mo pa? Kailangan kong malaman. May naalala ka ba noong araw na iyon? Kahit anong kakaiba? Huminga ng malalim si David, tila nag-iisip. Wala naman maliban sa isa. Napatingin si Miguel, ang kanyang buong atensyon ay nasa kaibigan. Noong araw na yon, habang hinihintay kita sa tagpuan natin, nakita ko ang mama mo, sabi ni David. Si mama? May kausap siyang isang lalaki sa di kalayuan. Hindi ko masyadong nakita ang mukha, pero pamilyar siya.
Isa siyang photographer. Medyo may reputasyon. Yung tipo na tumatanggap ng mga espesyal na trabaho, kung naiintindihan mo ko. Isang photographer. Isang espesyal na trabaho. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa gulugod ni Miguel. Bigla niyang naalala ang itsura ng mga litrato. Medyo malabo. Tila kinunan ng palihim. Ang kalidad ay hindi gawa ng isang amateur. Naaalala mo ba ang pangalan niya? Tanong ni Miguel, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko matandaan ang pangalan, pare, pero ang studio niya alam ko kung saan iyon dati. Sa may Quiapo. Hindi na nag-aksaya ng oras si Miguel. Pagkatapos niyang magpasalamat kay David, bumalik siya sa kanyang kotse. Ang kanyang isip ay karera. Bumalik siya sa kanyang bahay. Sa basement, sa isang lumang bowl na puno ng mga alaala mula sa kanyang kabataan, naroon ang isang kahon. Isang kahon na hindi niya binuksan sa loob ng 18 taon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ito. Sa loob, naroon ang mga bagay na minsan ay naging buong mundo niya, mga tuyong bulaklak, mga tiket sa scene, mga sulat. At sa ilalim ng lahat ng iyon, nakatago sa isang envelope ay ang mga litrato. Ang mga litrato ng pagtataksil. Kinuha niya ang mga iyon. Ngayon, tinitingnan niya ang mga ito, hindi bilang isang binatang nasaktan, kundi bilang isang doktor na sinanay na maghanap ng mga detalye. Tinitigan niya ang bawat anggulo, ang bawat anino. May mali. Ang paraan ng paghawak ng lalaki kay Elisa. Ang ekspresyon sa mukha ni Elisa, hindi ito tuwa, kundi gulat. Parang isang eksenang pinilit. Isang eksenang dinirek. Isang setup. Ang katotohanan ay unti-unting nabubuo, isang halimaw na matagal nang natutulog. Ginamit niya ang kanyang laptop. Nag-research siya online. Photographers in Quiapo, late siyam na pud. Nag-scroll siya sa mga lumang direktoryo, mga lumang artikulo. At pagkatapos ng halos isang oras na paghahanap, nakita niya ito. Isang pangalan na tumugma sa isang litratista na may kaso ng pamimeke at blackmail. Rico the Shadow Suarez. At sa ilalim ng pangalan, isang address. Isang address sa isang probinsya sa Timog, kung saan ito di umano inagtatago matapos makalaya sa kulungan. Hindi na nag-isip si Miguel. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Hindi niya alam kung ano ang makikita niya. Hindi niya alam kung aamin ang taong ito. Pero kailangan niyang subukan. Para kay Elisa. Para sa mga anak niya. Para sa katotohanang ninakaw sa kanila. Habang nagmamaneho siya papalabas ng syudad, patungo sa kadiliman ng gabi, isa lang ang nasa isip niya. Hahanapin niya ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Ang mga litrato ay nakakalat pa rin sa kanyang bedside table, mga multo ng isang kasinungaling ang hindi niya lubusang mapaniwalaan o maitanggi. Ang sing-sing. Ang maliit na detalye ng sing-sing ay parang isang tinik na bumaon sa isip ni Elisa. Nagbigay ito sa kanya ng isang maliit, delikadong sinag ng pag-asa. Paano kung nagsisinungaling ka si Doña Victoria? Paano kung ang sinasabi ni Miguel tungkol sa sakit ay totoo? Ang isip niya ay isang magulong larangan ang digmaan sa pagitan ng pride at takot, ng galit at ng isang munting pag-asang ayaw mamatay. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, bumukas ang pinto. Si Doña Victoria. Muli. Ngunit ngayon, iba na ang kanyang anyo. Wala na ang peking awa. Ang nakatayo sa kanyang harapan ay isang reyna na handang ibagsak ang kanyang hatol. Nag-isip-isip ka na ba, Elisa? Tanong nito, ang boses ay malamig at walang anumang emosyon. Ano na naman ang kailangan ninyo? Sagot ni Elisa, pilit na pinatatatag ang sarili. Nalaman kong nag-imbestiga ang anak ko, diretsong sabi ni Doña Victoria, at sa mga salitang iyon, nanlamig ang buong katawan ni Elisa. Binabalikan niya ang nakaraan. Isang bagay na hindi ko hahayaang mangyari. Lumapit ito sa kanya, ang bawat hakbang ay may bigat. Kaya bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Isang napakagandang alok. May inilapag itong isang sobre sa kanyang kama. Makapal. Halatang puno ng pera. 1,000,000 piso, sabi ni Doña Victoria. Kunin mo iyan. Dalhin mo ang mga anak mo. Magtago kayo sa isang lugar na hindi na namin kayo kailanman makikita. Magsimula kayo ng bagong buhay. Kalimutan ninyo na nag-exist ang mga delyon.
Napatitig si Elisa sa sobre. 1 milyong piso. Ang halagang hindi niya kikitain sa buong buhay niya. Kapalit ng kanyang katahimikan. Kapalit ng katotohanan. Hindi ko kailangan ng pera ninyo, mariing sabi ni Elisa, ang pride niya ay muling nanaig. Tumawa si Doña Victoria, isang tawang nakakakilabot. Akala mo ba may pagpipilian ka? Ang kanyang boses ay bumaba, naging isang mapanganib na bulong. Makinig ka, Elisa, at makinig kang mabuti. Ang panganay mo, si Liza, hindi ba't scholar siya sa isang magandang unibersidad? Isang tawag ko lang sa board, isang donasyon na hindi ko ibibigay at mawawala ang scholarship na yon. Ang maliit mong bakery, isang tawag ko lang sa City Hall para sa isang surprise health inspection at maipapasara yan bukas na bukas din ang kinabukasan ng mga anak mo nasa mga palad ko, Elisa. Ang bawat salita ay isang suntok sa sikmura ni Elisa. Ang kanyang mga anak. Ang kinabukasan nila. Ang lahat ng pinaghirapan niya. Hindi ninyo magagawa yan, nanginginig niyang sabi. Subukan mo ko, hamon ni Doña Victoria, ang mga mata nito ay parang mga punyal. Kaya mamili ka. Ang pera at ang tahimik na buhay para sa mga anak mo o ang kapahamakan nilang lahat dahil sa katigasan ng ulo mo. Naiwan si Elisa na walang masabi. Na-corner siya. Ang kanyang mga pader ay gumuho. Ang kanyang tapang ay naupos. Ang tanging mahalaga na lang ay ang kaligtasan ng kanyang mga anak. Habang nakatitig siya sa sobre, biglang tumunog ang cellphone ni Doña Victoria. Nakita ni Elisa ang pangalan sa screen. Miguel. Isang munting kislap ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Elisa. Si Miguel. Baka may nalaman na siya. Baka ililigtas niya ako. Ngunit ang pag-asang iyon ay agad na pinatay. Sinagot ni Doña Victoria ang tawag, inilagay sa loudspeaker. Ang boses nito ay naging malambing, puno ng peking pag-aalala. Anak! Napatawag ka? Narinig ni Elisa ang boses ni Miguel mula sa kabilang linya, may bahid ng pagmamadali. Ma, nasaan ka? Kailangan nating mag-usap. May nalaman ako. Tungkol sa photographer. Anak, putol ni Doña Victoria, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretsyo kay Elisa, puno ng tagumpay. Huminahon ka. Nandito ako ngayon kasama siya. Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay nagsalita muli si Doña Victoria, ang kanyang boses ay malinaw at sinadyang marinig ni Elisa. Kailangan mong mamili, Miguel. Ngayon na. Ako, ang ina mo o ang babaeng yan. Ang mga salitang iyon. Ang ultimatum. Si Elisa ay nakatitig kay Doña Victoria, naghihintay, ang kanyang puso ay halos sumabog sa pag-asa at takot. Naghihintay sa sagot ni Miguel. Naghihintay na piliin siya nito. Ngunit ang narinig niya mula sa kabilang linya ay hindi isang sagot. Ito ay katahimikan. Isang mahabang, nakabibinging katahimikan. At sa katahimikang iyon, naintindihan ni Elisa ang lahat. Alam niya. Alam niyang pupunta rito ang ina niya. Magkasabwat sila. Ang katahimikan ni Miguel ay hindi pag-aalinlangan. Ito ay pagsang-ayon. Pinili na niya. Noon pa man, pinili na niya ang kanyang ina. At ngayon, pinipili niya ulit ito. Ang puso ni Elisa ay hindi lang nabasag. Ito'y nadurog. Para siyang salamin na binasag at pinulbos hanggang maging alikabo. Ang maliit na pag-asang nagpapatibay sa kanya ay biglang nawala, iniwan siyang guwang at walang laman. Ibinaba na ni Doña Victoria ang tawag. Ngumiti ito, isang ngiting nagpapahayag ng kabuuang tagumpay. Tumingin si Elisa sa kanya, ang kanyang mga mata ay tuyo at walang buhay. Wala nang galit. Wala nang sakit. Wala na. Panalo na kayo, sabi niya, ang kanyang boses ay isang malamig at walang emosyong bulong. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Sa isang kilos na hindi niya alam kung saan nanggaling ang lakas, hinila niya ang A2B mula sa kanyang kamay. Isang matalas na kirot, ngunit binaliwala niya ito. Pinilit niyang tumayo, ang kanyang mga binti ay nanginginig. Dumadaloy ang dugo sa kanyang kamay, ngunit hindi niya ito ininda. Ma'am! Anong ginagawa ninyo? Sigaw ng isang nurse na biglang pumasok. Hindi siya pinansin ni Elisa. Kailangan niyang makaalis. Kailangan niyang kunin ang kanyang mga anak.
Kailangan nilang tumakas. Ngayon na. Bago pa sila tuluyang sirain ng mga delyon. Ilang oras ng biyahe sa ilalim ng madilim na langit. Ang bawat kilometro ay nagpapalapit kay Miguel sa isang katotohanang matagal niyang tinakbuhan. Ang address na nakuha niya online ay nagdala sa kanya sa isang maliit, halos sira-sirang bahay sa dulo ng isang masukal na kalsada. Ito ang lungga ng isang taong gustong magtago. Kumatok siya ng malakas. Walang sagot. Kumatok siya ulit, mas malakas ngayon, ang kanyang kamao ay dumadagundong sa manipis na kahoy. Rico Suarez. Alam kong nandyan ka. Maya-maya, isang maliit na siwang ang bumukas sa pinto. Isang pares ng mga matang puno ng pag-aalinlangan at takot ang sumilip sa kanya. Sino ka? Wala akong kilalang Rico. Huwag na tayong maglokohan, mariing sabi ni Miguel, itinulak ng bahagya ang pinto para hindi maisara. Ako si Miguel de Leon. Kailangan nating mag-usap tungkol sa isang trabahong ginawa mo 18 taon na ang nakalipas. Para sa nanay ko. Ang pangalang De Leon ay nagpabago sa ekspresyon ng lalaki. Ang takot ay napalitan ng pagkaalerto. Wala akong alam sa sinasabi mo. Ganun ba, sabi ni Miguel, inilabas ang kanyang cellphone. Dahil mayroon akong kopya ng police record mo. Blackmail. Pameke. At mayroon din akong numero ng isang abogado na gustong-gustong balikan ang mga lumang kaso. Lalo na kung may kinalaman ito sa isang makapangyarihang pamilya. Namutla si Rico Suarez. Hindi mo ko matatakot. Hindi kita tinatakot, sagot ni Miguel, ang kanyang boses ay bumaba, puno ng isang bagay na mas mapanganib pa sa galit, desperasyon. Ang anak ko, ang anak namin ni Elisa ay may sakit. Isang sakit sa puso na namana sa pamilya ko. At ang mga kasinungalingan mo, ang mga litratong ginawa mo, ang dahilan kung bakit hindi ko siya nakasama. Kung bakit hindi ko nalaman ang tungkol sa kanya. Kaya hindi ito tungkol sa pera o sa nakaraan. Ito ay tungkol sa buhay ng anak ko. Natigilan si Rico. Tinitigan niya si Miguel at sa mga mata ng doktor, nakita niya ang isang ama na handang gawin ang lahat. Bumuntong hininga siya, isang tunog ng pagsuko. Pinagbuksan niya ng pinto si Miguel. Sa loob ng maliit na bahay, sa ilalim ng isang bumbilyang bahagyang kumikindap, umamin si Rico Suarez. Inamin niya ang lahat. Ang pag-upa sa kanya ni Doña Victoria. Ang pag-set up kay Elisa. Ang paggamit ng isang kamukha para sa ilang kuha, at ang digital na pag-edit para sa iba. Isang perpektong gawa ng panloloko. I-record mo to, sabi ni Miguel, inilabas ang kanyang cellphone at pinindot ang record button. Sabihin mo ulit lahat. Pagkatapos makuha ang kumpisal, nagmamadaling umalis si Miguel. Habang nasa daan, ang kanyang isip ay ligalig. Tinawagan niya ang kanyang ina. Kailangan niya itong harapin. Ma, nasaan ka? Sabi niya nang sagutin nito ang tawag. Kailangan nating mag-usap. May nalaman ako. Tungkol sa photographer. Ngunit pinutol siya nito. Anak. Huminahon ka. Nandito ako ngayon kasama siya. Nanigas si Miguel sa kanyang kinaupuan. Ang kanyang ina. Kasama si Elisa. Ngayon. Isang bitag. Kailangan mong mamili, Miguel. Ngayon na. Ako, ang ina mo o ang babaeng yan. Ang ultimatum. At pagkatapos ang katahimikan. Hindi siya makapagsalita, hindi dahil nag-iisip siya ng isasagot, kundi dahil sa purong pagkabigla at takot. Ang kanyang ina ay gumawa ng isang desperadong hakbang. Bago pa siya makabawi, pinatay na nito ang tawag. Hindi, sigaw niya, hinampas ang manibela. Pinaharurot niya ang sasakyan pabalik sa Maynila. Ang kanyang puso ay kumakarera, ang kanyang isip ay puno ng mga nakakatakot na posibilidad. Anong ginagawa ng ina niya kay Elisa? Anong sinasabi nito? Pagdating niya sa ospital, halos takbuhin niya ang mga hallway. Pagbukas niya ng pinto ng silid ni Elisa, isang eksena ng kaguluhan ang sumalubong sa kanya. Mga nag-aalalang nurse. At isang kama na walang laman. Ang kumot ay gusot. At sa puting sapin, nakita niya ito. Isang maliit na mansa ng dugo. Mula sa braso kung saan nakakabit ang tube. Nasaan siya? Sigaw niya sa isang nurse. Doktor, umalis po siya. Sinubukan po namin siyang pigilan pero
Hindi na niya pinatapos ang nurse. Alam na niya kung saan pupunta. Mabilis siyang nagmaneho patungo sa maliit na bahay ni Elisa. Ang puso niya ay dumadagundong sa takot at pagsisisi. Sana hindi pa huli ang lahat. Pagdating niya, nakabukas ang pinto. Pumasok siya at nadatnan niya si Elisa sa sala. Maputla ito, nanginginig, at desperadong naglalagay ng mga damit sa isang malaking bag. Ang mga anak nito ay nakatayo sa isang sulok, umiiyak at takot na takot. Elisa, tawag niya. Lumingon ito, at sa mga mata nito, nakita niya ang isang bagay na mas masahol pa sa galit. Nakita niya ang kawalan. Isang guwang nakawalan ng pag-asa. Umalis ka, sabi nito, ang boses ay walang buhay. Tapos na. Tapos na ang laro ninyo. Umalis na kayo at iwan niyo na kami. Anong sinasabi mo? Anong laro? Huwag ka nang magpanggap, Miguel, sigaw nito, ang emosyon ay biglang bumalik. Narinig ko kayo. Narinig ko ang ultimatum ng nanay mo. At ang pananahimik mo. Yon na ang sagot. Lumapit siya. Hindi, Elisa, mali ang pagkakaintindi mo. Huwag kang lumapit, sigaw nito, itinulak ang isang upuan para harangan ang kanyang daan. Sinaktan mo na ko noon. Hindi ko hahayaang saktan mo rin ang mga anak ko. Hindi na napigilan ni Miguel ang sarili. Ang sakit, ang galit, ang desperasyon, lahat ay sumabog. Sa ilang mabilis na hakbang, tinabig niya ang upuan at hinawakan si Elisa sa magkabilang braso. Hindi para saktan, kundi para pilitin itong tumingin sa kanya, para piliting makinig. Makinig ka, sigaw niya, ang kanyang boses ay basag, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Kailangan mong makinig. Hindi totoo ang iniisip mo. Ito ang katotohanan. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Hinanap niya ang audio file. May pruweba ako, Elisa. Ang kumpisal ng litratista. Lahat ng kasinungalingan. Miguel. Isang boses ang pumutol sa kanya. Isang boses na malamig at puno ng otoridad. Napalingon silang dalawa sa pintuan. Nakatayo roon si Doña Victoria, ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pagkadismaya. Umuwi ka na, sabi nito, ang kanyang mga mata ay nakapako kay Miguel. Huwag mo na akong bigyan pa ng kahihiyan. Ang sala ng maliit na bahay ni Elisa ay naging isang entablado. Isang entablado para sa isang trahedyang 18 taong isinulat. Si Miguel, hawak siya. Si Doña Victoria, nakatayo sa pintuan na parang isang reyna. At siya, si Elisa, ang tau-tauhan na pinaglalaruan ng kanilang kapangyarihan. Tumingin siya kay Miguel. Sa mga mata nito, wala ang pagsang-ayon na inakala niya. Ang nakita niya ay isang desperadong pagmamakaawa. Pagkatapos ay tumingin siya sa ina nito. Sa mga mata ni Doña Victoria, nakita niya ang purong kontrol. Umuwi ka na, ulit ni Doña Victoria kay Miguel. Huwag mo na akong bigyan pa ng kahihiyan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sumunod si Miguel. Binitiwan nito ang kanyang braso, ngunit hindi para umalis. Sa halip, humakbang ito palayo sa kanya at hinarap ang ina. Isang kilos ng pagsuway. Isang kilos ng pagpili. Hindi, mariing sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matatag na parang bato. Tapos na ang pagsunod ko sa mga kasinungalingan niyo. Ipinakita niya ang kanyang cellphone kay Elisa, ang screen ay nakaharap sa kanya. Pakinggan mo, Elisa. Please. Pakinggan mo to. Pinindot niya ang play. Isang banyagang boses ang pumuno sa katahimikan. Isang boses ng lalaki, nanginginig at puno ng takot. Ako po si Rico Suarez. Inupahan po ako ni Victoria de Leon, 18 taon na po ang nakalipas para gumawa ng mga peking litrato ni Miss Elisa Reyes. Ay edit ang mga kuha para magmukhang nagtataksil siya. Bawat salita ay parang isang martilyo na pumupukpok sa pader na itinayo ni Elisa sa paligid ng kanyang puso. Natigilan siya. Ang kanyang paghinga ay huminto. Ang sing-sing. Ang kakaibang pakiramdam. Ang boses sa recording. Ang lahat ay nagsimulang mag-ugnay sa kanyang isipan na parang isang nakakatakot na puzzle. Hindi totoo yan, sigaw ni Doña Victoria, ang kanyang boses ay biglang naging matinis. Ang kanyang kalmadong anyo ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Binayaran mo siya para sabihin yan. Desperado ka na, Miguel. Desperado, tumawa si Miguel,
isang tawang walang kagalakan. Desperado ako, ma. Desperado akong malaman kung bakit ninyo to ginawa. At hindi lang iyan ang kasinungalingan nyo. Muli siyang humarap kay Elisa, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa katotohanan. At ang sakit ni Leo hindi yan basta-basta. Namana niya iyon, Elisa. Mula sa kin. Mula sa pamilya de Leon. Isang sikretong alam din niya. Itinuro niya ang kanyang ina. Ito ang huling dagok. Ang kombinasyon ng dalawang kasinungalingan, ang isa ay sumira sa kanyang nakaraan, ang isa ay nagbabanta sa kinabukasan ng kanyang anak, ay napakalakas para kay Doña Victoria. Ang kanyang maskara ay tuluyang nabasag. Ginawa Sykes para sa iyo, sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng lason at sakit, hindi na para kay Miguel, kundi para sa buong mundo. Para hindi matulad if this day. Isang hangal dito iniwan din lahat para dito isang babaeng walang-wala. Isang babaeng tulad niya. Ang kanyang daliri ay nanginginig habang nakaturo kay Elisa. Sa isang iglap, naintindihan ni Elisa ang lahat. Hindi ito tungkol sa kanya. Hindi siya ang orihinal na kaaway. Isa lang siyang representasyon. Isang multo ng babaeng sumira sa buhay ni Doña Victoria noon. Ang reyna ay tuluyan ng gumuho. Ang kanyang mga balikat ay nanghina, at ang kanyang mga luha ay nagsimulang umagos, mga luhang hindi para sa pagsisisi, kundi para sa galit at pagkapuot. Ayokong maranasan mo ang sakit na dinanas ko, humagulgol siya. Ayokong makita kang nasisira dahil sa maling pag-ibig. Ginawa ko lang ang lahat para protektahan ka di. Ang kanyang pag-amin ay hindi isang paghingi ng tawad. Ito ay isang pagbibigay katwiran sa sarili. Isang marumi at masakit na paglalabas ng lahat ng sama ng loob na kinimkim niya sa loob ng maraming taon. Nakatayo lang si Elisa sa gitna ng lahat, hindi gumagalaw. Ang kanyang isip ay blanko. Ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila nawala. Ang mundo na itinayo niya sa loob ng 18 taon, isang mundong batay sa pag-abandona, sa pagiging hindi sapat, sa kasalanan na inako niya, ay gumuho sa isang iglap. Lahat ay kasinungalingan. Ang kanyang pag-iisa. Ang kanyang paghihirap. Ang galit niya kay Miguel. Lahat ay itinayo sa pundasyon ng isang kasinungalingan na ginawa ng babaeng humahagulgol ngayon sa sahig. Dahan-dahan, ang kanyang tingin ay lumipat mula kay Doña Victoria patungo kay Miguel. Si Miguel. Isa ring biktima sa larong ito. Nilinlang. Pinaniwala. Ngunit may isang bagay na naiiba. May isang bagay na sa kanya lang ang responsibilidad. Hindi na galit ang nakikita niya sa kanyang mga mata. Hindi na rin pagkamuhi. Ang nararamdaman niya ay isang bagong uri ng sakit, isang mas malalim at mas guwang na sakit. Ang sakit ng katotohanang mas masahol pa sa kasinungalingan. Lumapit siya kay Miguel. Ang mga anak niya ay tahimik na nakatingin sa isang sulok, si Liza ay nakayakap sa kanyang mga kapatid. Ang mukha ay basang-basa sa luha habang pinapanood ang pagguho ng mundo ng kanilang ina. Tumingin si Elisa ng diretso sa mga mata ni Miguel, ang lalaking minahal niya, ang lalaking ama ng kanyang mga anak, ang lalaking naniwala sa isang kasinungalingan. At sa isang boses na halos isang bulong na mas matalas pa sa anumang sigaw, ibinigay niya ang tanong na wawasak sa natitirang lakas nito. Bakit hindi ka naniwala sa akin? Bakit hindi ka naniwala sa akin? Ang tanong ni Elisa ay hindi isang sigaw. Hindi ito isang akusasyon na puno ng galit. Ito ay isang simpleng tanong, binitawan ng mahina, ngunit para kay Miguel, ito ang pinakamabigat na parusa sa lahat. Mas mabigat pa kaysa sa lahat ng sigaw at sumbat sa mundo. Dahil wala siyang sagot. Wala siyang maayos na dahilan. Nakatayo lang siya roon, sa harap ng babaeng sinaktan niya, sa harap ng mga anak na hindi niya nakilala, habang ang ina niya ay humahagulgol sa sahig. Ang katotohanan ay nakalatag na sa kanilang lahat, hubad at pangit. Si Doña Victoria sa huli ay tumayo. Puno ng kahihiyan at pagkatalo, hindi na niya magawang tumingin sa sariling anak o kay Elisa. Naglakad siya papalabas ng pinto, isang reynang nawalan ng korona, iiwan ang gulo na siya mismo ang lumikha. Ang pag-alis niya ay nag-iwan ng isang malalim, masakit na katahimikan. Tumingin si Miguel kay Elisa. Ang mga mata nito ay hindi na nagpapakita ng galit, kundi ng isang malalim, nakakapanghinang pagod. Para siyang isang sundalong kalalabas lang mula sa isang mahabang gyera,
at ngayon lang napagtanto na ang buong laban ay walang kabuluhan. Elisa 3. Simula niya, ang kanyang boses ay basag. Anong sasabihin niya? Paano niya ipapaliwanag ang 18 taon ng pananahimik? Dahil bata pa ko, bulong niya, hindi bilang isang dahilan, kundi bilang isang mapait na pag-amin. Dahil duwag ako. Dahil mas madaling maniwala sa isang masakit na kasinungalingan kaysa lumaban para sa isang magandang katotohanan. Dahil mas pinili kong maging isang mabuting anak kaysa maging isang mabuting tao. Dahil nagkamali ako. Ang bawat salita ay isang pag-amin sa kanyang sariling karuwagan. Wala siyang sinisisi kundi ang kanyang sarili. Ang kanyang ina ang gumawa ng lason, ngunit siya ang uminom nito ng walang tanong-tanong. I'm sorry, sabi niya, alam na ang salitang iyon ay napakaliit at walang halaga kumpara sa pinsalang nagawa niya. Alam kong walang kwenta ang sorry ko. Walang salita na makakabura sa sakit. Walang salita na makakabalik sa 18 taon na ninakaw ko sa'yo. Lumuhod siya. Hindi bilang isang dramatikong kilos, kundi dahil ang kanyang mga binti ay hindi na kayang suportahan ang bigat ng kanyang pagsisisi. Lumuhod siya sa sahig ng maliit na bahay, sa harap ng kanyang pamilyang winasak niya bago pa man ito mabuo. Hindi ako hihingi ng tawad mo, Elisa. Hindi pa ngayon. Dahil hindi ko yon deserve, pagpapatuloy niya, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa sahig, hindi magawang salubungin ang tingin nito. Hindi rin ako hihingi ng pangalawang pagkakataon. Pero magmamakaawa ako. Magmamakaawa ako para sa isang bagay. Nag-angat siya ng tingin, ang kanyang mga mata ay puno ng luhang hindi na napigilan. Hayaan mo kong bumawi. Hindi bilang asawa, hindi bilang kasintahan. Hayaan mo kong bumawi bilang isang ama. Hayaan mong alagaan ko si Leo. Hayaan mong alagaan ko ang kalusugan mo. Hayaan mong ipakita ko sa mga anak natin na kahit duwag ang tatay nila, kaya niyang matutong maging matapang. Ang kanyang pagmamakaawa ay hubad at totoo. Walang pagdadahilan. Walang pag-asa ng madali ang pagpapatawad. Isang simpleng hiling lang na maging parte ng solusyon sa problemang siya ang nagsimula. Nakatayo lang si Elisa, pinapakinggan ang lahat. Ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbago. Mula sa sulok, dahan-dahang lumakad si Liza. Ang panganay na anak na nagdala ng lahat ng galit para sa kanyang ina. Lumapit ito, hindi kay Elisa, kundi sa tabi ni Miguel. Nakita niya ang pagluhod nito. Narinig niya ang bawat salita ng pag-amin nito. Sa unang pagkakataon, ang pagkamuhi sa mga mata ni Liza ay napalitan ng isang bagay na mas komplikado. Isang bakas ng awa. Isang kislap ng pagkaunawa. Tumingin siya sa kanyang ina, na para bang nagtatanong kung ano ang susunod na mangyayari. Mahabang sandali ang lumipas. Ang tanging maririnig ay ang tahimik na paghikbi ng mga bata at ang mabigat na paghinga nilang tatlo. Sa huli, si Elisa ang bumasag sa katahimikan. Hindi siya nagsalita. Dahan-dahan lang siyang tumango. Isang simpleng tango. Hindi ito pagpapatawad. Hindi ito pagtanggap. Pero hindi rin ito pagtataboy. Ito ay isang pahintulot. Isang siwang sa pintuan na matagal nang nakasara. Isang senyales na ang mahabang, mahirap na daan patungo sa pagpapatawad ay maaari nang simulan. Ito ang unang hakbang. At para kay Miguel, iyon lang ang mahalaga sa ngayon. 6 na buwan. Para kay Elisa, ang nakalipas na 6 na buwan ay parang isang panaginip. Isang magulo, masakit, ngunit sa huli, isang mapagpalayang panaginip. Ang operasyon sa kanyang puso ay naging matagumpay. Ang tahi sa kanyang dibdib ay isang permanenteng paalala ng kanyang laban, ngunit ang bigat na nararamdaman niya roon ay unti-unti nang nawawala. Ang paggagamot ni Leo ay nagsimula na rin. Mahaba pa ang proseso, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, mayroon silang malinaw na plano. May pag-asa. At si Miguel ay naging isang anino na unti-unting nagkakaroon ng anyo sa kanilang buhay. Tinupad niya ang kanyang pangako. Hindi siya nagpumilit. Hindi siya humingi ng tawad araw-araw. Sa halip, ipinakita niya ang kanyang pagsisisi sa gawa. Tuwing umaga, siya ang naghahatid kay Leo sa ospital para sa mga check-up nito. Siya ang matyagang nakikipag-usap sa mga doktor, ipinapaliwanag ang bawat detalye kay Elisa sa paraang maintindihan niya. Siya ang nagiging una ni Leo kapag napapagod ito, ang tagakwento kapag nababagot ito.
Sa hapon, pagkatapos ng kanyang trabaho sa ospital, dumadaan siya sa kanilang bahay. Hindi para manligaw, kundi para tulungan sila na sa kanyang math homework dahil alam niyang iyon ang kahinaan ni Elisa. Para makipaglaro ng basketball kay Lucas sa kanilang maliit na bakuran, tinuturuan itong mag-shoot. Para lang umupo sa isang tabi at panoorin si Elia na mag-drawing, ngumingiti kapag ipinapakita sa kanya ng bata ang kanyang obra. Kay Eliza, mas maingat siya. Hindi niya ito pinipilit. Hinahayaan niya itong lumapit. At isang araw, lumapit nga ito, dala ang isang tanong tungkol sa isang medical course na gusto nitong kunin sa kolehiyo. Naupo sila sa sala at nag-usap ng 2 oras. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, sa unang pagkakataon, tinawag siya ni Liza na si Papa. Isang salitang nagpaiyak kay Miguel ng palihim sa loob ng kanyang kotse pag-uwi. Nanonood lang si Elisa mula sa malayo. Pinagmamasdan niya ang dahan-dahang paghilom, hindi lang ng kanyang puso, kundi ng buong pamilya niya. Ang mga sugat ay naroon pa rin, malalim at hindi madaling mabura. May mga araw na ang galit ay bumabalik. May mga gabing binabangungot pa rin siya sa mga kasinungalingan. Ngunit may mga araw din na nakikita niya si Miguel na nakikipagtawanan sa kambal at isang maliit na ngiti ang sumisilay sa kanyang mga labi nang hindi niya namamalayan. Isang gabi, habang nag-aayos siya sa kanyang maliit na bakery, na muli nang nakabukas, pumasok si Miguel. "Nagluto ako ng paborito mo," sabi ni Elisa, hindi tumitingin dito, abala sa pag-aayos ng mga cupcake. Adobo. Naging tradisyon na nila ito. Ang hapunan. Isang ordinaryong bagay na naging pundasyon ng kanilang muling pagbuo. Umupo si Miguel sa hapagkainan. Kumain sila kasama ang mga bata. Ang tawanan ay mas madalas na ngayon. Ang katahimikan ay hindi na mabigat kundi komportable na. Pagkatapos ng hapunan, habang natutulog na ang mga bata, lumabas sila sa maliit na rooftop kung saan naglalaba si Elisa. Ang mga bituin ay maliwanag. "Naaalala mo ba, simula ni Miguel, sabi ko noon gusto ko ng 5 anak." Tumingin si Elisa sa kanya. Tumango siya. "Binigay mo sa akin ang pangarap ko, Elisa," sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. "Kahit na hindi ko alam. Kahit na hindi ako karapat-dapat." May kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, naroon ang isang singsing. Simple lang. Hindi magarbo. Isang singsing na alam niyang binili, hindi ng isang mayamang delyon, kundi ng isang simpleng lalaking nangangarap. Ang singsing na dapat ay ibibigay nito 18 taon na ang nakalipas. "Alam kong hindi mabubura nito ang nakaraan," sabi ni Miguel. "At hindi ko hinihiling na burahin mo. Ang nakaraan ang humubog sa'yo, ginawa kang pinakamatatag na babaeng kilala ko." Tumingin ito sa kanyang mga mata. "Pero ang kinabukasan, Elisa, sana, payagan mo kong maging parte nito." Hindi niya isinuot ang singsing sa daliri ni Elisa. Inilagay niya ito sa palad nito. Ang desisyon ay nasa kanya. Bago pa man makasagot si Elisa, isang maliit na anino ang lumitaw sa pintuan ng rooftop. "Si Elia." "Hindi pa po ako inaantok," sabi nito, lumapit at yumakap sa bewang ni Elisa at ni Miguel. Tumingala ito sa kanila, ang mga mata nito ay nagniningning. "Family hug po," sabi nito. "Ngayon po, totoo na tayong pamilya, di ba?" Tumingin si Elisa kay Miguel sa ibabaw ng ulo ng kanilang bunsong anak. Nakita niya ang lalaking minahal niya noon, at nakita niya ang lalaking natutong maging karapat-dapat sa pagmamahal ngayon. At sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, isang tunay at malayang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elisa. Hindi niya pa kayang sagutin ang tanong ni Miguel. Ngunit isinara niya ang kanyang palad, mahigpit na hinawakan ang singsing. Para sa ngayon, sapat na iyon. Sapat na ang pag-asa. Sapat na ang kanilang pamilya ay muling nabubuo, piraso-piraso, sa ilalim ng mga bituin. At dito nagtatapos ang kwento ni na Elisa at Miguel. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa unang tibok ng sakit hanggang sa huling pintig ng pag-asa, naging karamay namin kayo. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko ang bawat patak ng luha ni Elisa, ang bawat bigat ng pagsisisi ni Miguel, at ang bawat munting ngiti ng kanilang mga anak.
Nais kong lumikha ng isang salaysay na hindi lamang tungkol sa isang matamis na pag-ibigan, kundi tungkol din sa tunay na kahulugan ng pamilya, pagpapatawad at paghilom. Ang buhay, tulad ng kwento ni na Elisa at Miguel, ay hindi perpekto. Puno ito ng mga pagkakamali, ng mga salitang hindi nasabi, at ng mga sugat na mahirap gamutin. Ngunit sa puso ng bawat isa sa atin, laging may puwang para sa pangalawang pagkakataon. Laging may pag-asa na kahit gaano kadilim ang nakaraan, ang liwanag ng pag-unawa at pagmamahal ay palaging mananaig. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, may isang aral o damdamin na mananatili sa inyong mga puso. Na ang tunay na katapangan ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang pagharap dito. At ang pinakadakilang pag-ibig ay hindi yung hindi kailanman nasasaktan, kundi yung kayang maghilom at muling mabuo, mas matatag kaysa dati. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. Lagi niyong tatandaan, ang bawat puso ay may sariling kwento. Isang matalim na kirot ang biglang bumaon sa dibdib ni Elisa. Ito'y hindi isang ordinaryong sakit. Ito'y parang isang dambuhalang kamay na biglang pumiga sa kanyang puso, ninanakaw ang kanyang hininga at pinapalabo ang kanyang paningin. Gumuho ang kanyang mga tuhod. Ang hawak niyang sandok na may tsokolate para sa cake ay bumagsak sa sahig, lumikha ng isang malakas na kalabo. Ang mga anak ko. Iyon ang unang pumasok sa isip niya. Ang mga anak ko. Isang iglap lang ang nakalipas, ang kusina nila ay puno ng tawanan. Ang amoy ng nilulutong butter cake para sa ika-10 kaarawan ng bunso niyang si Elia ay nagpapainit sa buong bahay. May mga mansa pa ng harina sa kanyang pisngi, at ang mga kamay niya ay puno ng matamis na tsokolete. Narinig pa niya ang halakhak ni Elia nang subukan nitong gayahin ang kanyang pagbibake. Isang perpektong hapon. Isang masayang alaala. Ngayon, ang lahat ng iyon ay parang isang panaginip na unti-unting naglalaho. Mama! Narinig niya ang sigaw ng panganay niyang si Liza. Isang sigaw na puno ng takot. Naramdaman niya ang maliliit na kamay ng kanyang mga anak na yumuyugyug sa kanya, pero hindi na siya makasagot. Ang sakit sa kanyang dibdib ay mas lalong tumitindi, kumakalat sa kanyang braso, sa kanyang likod. Parang may apoy na gumagapang sa loob niya. Tulong! Tulungan niyo kami! Ang boses ni Leo, ang pangalawa niyang anak, ay nanginginig. Ang mundo ni Elisa ay nagsimulang umikot. Ang pamilyar na sahig ng kanilang kusina ay naging isang malaking ipo-ipo. Ang mga mukha ng kanyang mga anak, si Liza, si Leo, ang kambal na sina Lucas at Lana, at ang kanyang munting si Elia, ay naghalo-halo sa kanyang paningin bago lamunin ng isang nakakasilaw na liwanag. At pagkatapos kadiliman. Ang unang bumalik sa kanya ay ang tunog. Isang ritmikong tunog. Beep! 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 Paulit-ulit, walang katapusan. Pagkatapos ay ang amoy. Antiseptic. Alcohol. Isang malinis ngunit malamig na amoy na hindi pamilyar sa kanya. Sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata. Mabigat. Parang may nakadagan sa mga ito. Nang sa wakas ay nagawa niya, isang puting kisame ang sumalubong sa kanya. Gumalaw siya ng bahagya at naramdaman ang gaspang ng kumot at ang lamig sa kanyang braso kung saan may nakatusok na kung ano. Nasaan ako? Isang ospital. Agad niyang nalaman. Ang takot ay muling gumapang sa kanya, pero iba na ngayon. Hindi na ito ang pisikal na sakit. Ito ay ang takot para sa kanyang mga anak. Nasaan sila? Okay lang ba sila? Pinilit niyang bumangon, ngunit isang mahinang kamay ang pumigil sa kanya. Ma'am, dahan-dahan lang po. Huwag po muna kayong gumalaw. Isang nurse. Nakangiti ito sa kanya, ngunit may pag-aalala sa mga mata. Ang mga anak ko di. Hirap na bulong ni Elisa. Tuyo ang kanyang lalamunan. Nasa labas lang po sila, ma'am. Ligtas po sila. Ang kailangan niyo pong isipin ngayon ay ang sarili ninyo. Grabe po ang atake sa puso ninyo. Buti na lang at nadala kayo rito agad. Atake sa puso. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa kanyang isipan. Sa edad na 38, inatake siya sa puso. Bago pa man siya makapag-isip ng maayos, may isa pang boses siyang narinig. Isang boses ng lalaki. Kalmado, puno ng otoridad, pero pamilyar. Her vitals are stabilizing.
Let's keep her on the monitor. I want hourly checks. Napalingon si Elisa sa pinanggalingan ng boses. Isang lalaking nakaputing coat ang nakatayo sa paanan ng kanyang kama, nakatalikod habang kausap ang isa pang doktor. Matangkad ito, may maayos na tindig. Yes, Dr. De Leon, sagot ng kausap nito. De Leon. Ang apelyidong iyon. Para itong isang kidlat na gumising sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Hindi. Hindi maaari. Maraming De Leon sa mundo. Nagkakamali lang siya. Dahan-dahang lumingon ang doktor. At sa pag-ikot ng kanyang mukha, gumuho ang buong mundo ni Elisa sa pangalawang pagkakataon sa araw na iyon. Ang pamilyar na linya ng kanyang panga. Ang hugis ng kanyang mga mata, kahit na maseryoso na ngayon at may mga guhit na ng pagod sa gilid. Ang paraan ng pagtayo niya. Walang duda. Ito si Miguel. Si Miguel Miggy De Leon. Ang kanyang unang pag-ibig. Ang lalaking nangako sa kanya ng habang buhay sa ilalim ng mga bituin. Ang lalaking bumasag sa kanyang puso at iniwan siyang mag-isa, dala-dala ang kanilang mga lihim, 18 taon na ang nakalilipas. Ang lalaking ama ng kanyang 5 anak. Ang lahat ng hangin ay tila nawala sa silid. Ang ritmikong tunog ng heart monitor ay bumilis. Beep 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 beep. Napansin ni Miguel ang pagbabago sa monitor at agad na lumingon sa kanya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha nito, ang pagkalito, bago ito napalitan ng isang maskara ng profesionalismo. Ngunit huli na. Nakita na niya. Para kay Miguel, siya ay isang pasyente. Isang sorpresa. Isang multo mula sa nakaraan. Pero para kay Elisa, siya ang demonyo. Ang bangungot. At ngayon, sa pinakatusong laro ng tadhana, ang buhay niya ay nakasalalay sa mga kamay nito. Ang lalaking sumira sa puso niya ang siya ngayong tanging makapagliligtas dito. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang galit at sakit na tinago niya sa loob ng 18 taon ay sumabog sa loob niya, mas masahol pa sa atake sa puso. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi. Hindi siya iiyak. Hindi sa harap niya. Sa gitna ng sakit at galit, isang pangalan lang ang lumabas sa kanyang bibig. Isang bulong na puno ng lahat ng puot na naipon niya sa loob ng halos 2 dekada. Miguel T. At kasabay ng pagbigkas niya sa pangalan nito, isang nakabibinging tunog ang pumuno sa silid. Isang tuloy-tuloy at matinis na alarma. Ang linya sa monitor na sumusukat sa tibok ng kanyang puso ay naging isang tuwid na guhit. Ang tuwid na guhit. Ang nakabibinging tunog ng alarma. Sa mundo ni A.C. Miguel De Leon, ang mga iyon ay senyales para kumilos, hindi para mag-isip. Ang kanyang profesional na instinto ay agad na pumasok, tinatabunan ang personal na pagkabigla na sumuntok sa kanyang sikmura. Code Blue. Get the crash cart, now, sigaw niya, ang kanyang boses ay umalinggao sa emergency room. Ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata kanina ay napalitan ng matalas na focus. Give me 1 amp of epinephrine. Charge the paddles to 200. Ang pangalang bumigkis sa kanila 18 taon na ang nakalipas ay biglang nawala. Sa sandaling ito, hindi siya si Miggy. At ang babaeng nakahiga sa kama, na ang buhay ay unti-unting nawawala, ay hindi si Elisa, ang multo ng kanyang kahapon. Siya si U.C. De Leon. At ito ang kanyang pasyente. Pero habang kinukuha niya ang defibrillator paddles, napansin niya ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. Isang panginginig na hindi niya kailanman naramdaman sa libu-libong emergency na hinarap niya. Pinilit niyang baliwalain ito. Clear. Yumanig ang katawan ni Elisa sa pagtama ng kuryente. Walang pagbabago. Ang tuwid na guhit ay nanatili. Again. Charge to 300. Ang isip niya ay isang makina, mabilis na nagpoproseso ng mga susunod na hakbang. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, isang pangalan ang paulit-ulit na umuulit. Elisa. Elisa Reyes. Ang babaeng minahal niya ng higit sa kanyang buhay. Ang babaeng sinaktan niya ng walang paalam. Clear. Muling yumanig ang katawan nito. At sa pagkakataong ito, isang maliit na blip ang lumitaw sa monitor. Sinundan pa ng isa. At isa pa.
Ang nakabibinging alarma ay napalitan ng mabagal, ngunit naroroon na ritmikong tunog. Bumalik siya. Isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang pumuno sa silid. Ngunit si Miguel ay hindi makahinga. Nakatitig lang siya sa mukha ni Elisa, maputla, may butil ng pawis sa noo, ngunit humihinga. Ang mga labi nitong nagsabi ng kanyang pangalan kanina ay nakasara na. Habang pinapanood niya ang pag-stabilize ng mga nurse sa kondisyon nito, ang isip niya ay lumipad pabalik. Nakatayo sila sa dalampasigan, ang mga paa nila ay nilalaro ng papalapit na alon. Ang buwan ay bilog at maliwanag. Hinawakan niya ang kamay ni Elisa, isang kamay na mas maliit at mas malambot kaysa sa kamay na nakita niya kanina na may nakakabit na D-line. Pangako, Elisa, sabi niya noon, ang boses niya ay puno ng pangarap ng isang binatilyo. Hinding-hindi kita iiwan. Kahit anong mangyari, babalikan kita. Tayo ang para sa isa't isa. Isang pangakong sinira niya. Isang pangakong sinunog niya kasama ng lahat ng mga sulat at litrato, noong araw na ipinakita sa kanya ni Mama ang mga larawan. Ang mga larawan ng pagtataksil ni Elisa. Doctor. Dr. De Leon? Napabalik siya sa kasalukuyan sa tawag ng nurse. Tumango siya, pilit na iwinaksi ang alaala. Monitor her closely. I'll be outside. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang lumayo kahit isang saglit lang. Paglabas niya sa emergency room, isang grupo ng mga bata ang sumalubong sa kanya, ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala at takot. 4 na mas bata at isang dalagita na nakatayo sa harapan, ang mga mata ay namumula sa pag-iyak ngunit ang tindig ay matatag. At sa pagtingin niya sa dalagitang iyon, muling nanikip ang dibdib ni Miguel. Ang hugis ng kanyang mukha. Ang paraan ng pagtayo. Ang pagkakunot ng kanyang noo. Para siyang nakatingin sa isang mas batang bersyon ni Elisa. Kayo po ba ang pamilya ni Elisa Reyes? Tanong niya, pilit na pinapanatiling propesyonal ang kanyang boses. Ang dalagita ay tumango. Ako po si Liza, panganay niya. Kumusta po ang mama ko? Ang boses nito ay matatag, ngunit may bahid ng panginginig. Hinubad ni Miguel ang kanyang surgical mask. She's stable for now. Malakas ang naging atake niya, pero nalagpasan niya ang pinakakritikal na bahagi. She's a fighter. Nakita niya ang bahagyang pagginhawa sa mga mukha ng mga bata. Ngunit si Liza, hindi nagbago ang ekspresyon. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata, at sa mga matang iyon, nakita ni Miguel ang isang bagay na mas masakit pa sa galit. Nakita niya ang pagkamuhi. Salamat po, doktor, sabi ni Liza, ang bawat salita ay may bigat. Pagkatapos ay huminga ito ng malalim. Gawin niyo po ang lahat para iligtas ang mama ko. Pero pagkatapos po noon, nag-pause ito, tila nag-ipon ng lakas. Pagkatapos po noon, umalis na po kayo sa buhay namin. Ang mga salita ay tumama kay Miguel na parang isang sampal. Walang sigaw. Walang drama. Isang malamig, matalas na pakiusap na mas mabigat pa sa anumang sumbat. Hindi siya nakasagot. Anong sasabihin niya? Nakarapat-dapat siya sa galit na iyon? Nasa loob ng 18 taon, hindi lumipas ang isang araw na hindi niya naisip kung ano ang nangyari kay Elisa. Tumalikod na lang siya at naglakad palayo. Ang mga salita ni Liza ay umuulit sa kanyang isipan. Pumunta siya sa kanyang opisina, isinara ang pinto at sumandal dito. Napapikit siya. Elisa at ang kanyang mga anak. 5 anak. Ang kanyang atensyon ay napunta sa isang katok sa pinto. Bumukas ito at pumasok ang hospital director, si E. Alcaraz, isang matandang lalaki na may mabait na ngiti. Miguel, Yevay boy. Another miracle you pulled off down there. I heard about the cardiac arrest. No one else in this hospital could have handled that. Hindi sumagot si Miguel. Anyway, pagpapatuloy ni E. Alcaraz, hindi napapansin ang kanyang pananahimik. I've reviewed her case. It's complex. Given the severity of her condition, she'll need the best cardiologist we have. Isang malamig na takot ang gumapang sa likod ni Miguel. Alam na niya kung saan ito papunta. Ngumiti si E. Alcaraz at tinapik siya sa balikat. Kaya simula ngayon, GC. De Leon, ikaw na ang opisyal na primary physician ni Elisa Reyes. I'm putting her life in your very capable hands.
Sa kanyang muling paggising, mas malinaw na ang lahat. Wala na ang gulat at pagkalito. Ang natira ay isang malamig, matigas na galit na namuo sa kanyang dibdib. Inilipat na siya sa isang pribadong silid. Mas tahimik, mas komportable, pero para kay Elisa, isa lang itong mas magandang kulungan. Isang nurse ang pumasok para suriin ang kanyang dextrose. Umiti ito sa kanya. Good morning, Ilvras Reyes. Mas maganda na po ang kulay ninyo ngayon. Hindi pinansin ni Elisa ang papuri. Isang bagay lang ang nasa isip niya. Gusto kong magpalit ng doktor, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Natigilan ang nurse. Pero si E.C. De Leon po ang head cardiologist dito. Siya po ang pinakamagaling. Wala akong pakialam kung siya ang pinakamagaling, putol ni Elisa, ang galit ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Ayokong siya ang doktor ko. Kahit sinong iba, wag lang siya. Karapatan ko yon bilang pasyente. Nakita niya ang pag-aalangan sa mukha ng nurse. Naiintindihan ko po, ma'am, pero komplikado po kasi ang kaso ninyo. Ang hospital director na po mismo ang nag-assign sa kanya. Hindi po ganoon kadali. Kung ganoon, gusto kong lumabas dito. Ngayon na. Ma'am, hindi po maaari, gulat na sabi ng nurse. Delikado pa po ang lagay ninyo. Kailangan niyo pong manatili dito. Napahiga si Elisa pabalik sa unan, ramdam ang biglaang pagod. Bigo. Galit. Nakakulong siya dito, at ang taong pinakakinamumuhian niya sa buong mundo ang maihawak ng susi. Ang ironya ay halos nakakatawa, kung hindi lang ito napakasakit. Habang nag-iisip siya ng susunod na gagawin, isang tunog ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Ang marahan, ritmikong pag-click ng mga takong sa tiled na sahig ng hallway. Palapit ng palapit. Bumukas ang pinto. Hindi ito doktor. Hindi ito nurse. Isang babae ang pumasok, dala ang isang aura ng kapangyarihan at yaman na tila kayang patahimikin ang buong paligid. Perpekto ang pagkakaayos ng kanyang buhok. Ang kanyang damit ay simple ngunit halatang mahal. May hawak siyang designer handbag. Ang kanyang mukha, pamilyar pa rin kay Elisa, kahit na may dagdag na mga linya ng edad, ay walang emosyon, ngunit ang mga mata nito ay kasing talim pa rin ang dati. Doña Victoria de Leon. Agad na naging balisa ang nurse. Good morning po, ma'am, bati nito, bahagyang nakayuko. Hindi siya pinansin ni Doña Victoria. Ang mga mata nito ay nakatuon lamang kay Elisa, sinusuri siya mula ulo hanggang paa na parang isang maruming bagay na napadpad sa kanyang malinis na pamamahay. Iwanan mo kami, utos niya sa nurse, ang boses ay kalmado ngunit hindi tumatanggap ng pagtutol. Agad na sumunod ang nurse at isinara ang pinto sa kanyang pag-alis. Ngayon, silang dalawa na lang. Ang babaeng sumira sa kanyang buhay noon at siya, na nakahiga at walang kalaban-laban. Lumapit si Doña Victoria sa kama. Isang amoy ng mamahaling pabango ang sumama sa kanya, isang amoy na nagpaalala kay Elisa ng mga araw na puno ng takot at pagpapakumbaba. Narinig ko ang nangyari, simula ni Doña Victoria, ang tono ay walang bahid ng awa. Kawawa ka naman. Pagkatapos ng lahat ng mga taon, ganito pa rin ang kalagayan mo. Naghihirap. Kinuyom ni Elisa ang kanyang mga palad sa ilalim ng kumot. Ano nang kailangan ninyo? Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. Isang paalala lamang, Elisa. Ang anak kong si Miguel ay isa ng respetadong doktor. Mayroon siyang napakagandang karera. Isang reputasyon na kailangang protektahan. Diretso siyang tinitigan nito sa mata. Hindi maganda kung may mga hindi kaaya-ayang bagay mula sa nakaraan ang biglang lilitaw at makakasira sa lahat ng pinaghirapan niya. Ang bawat salita ay isang patalim. Isang banta na nakabalot sa peking pag-aalala. Ito ang dahilan kung bakit siya narito. Hindi para mangumusta, kundi para tiyakin na mananatiling nakabaon ang mga lihim ng nakaraan. Wala kayong dapat ipag-alala, sagot ni Elisa, pilit na pinatatag ang boses. Ang tanging gusto ko ay ang umalis dito at lumayo sa inyo at sa anak ninyo. Tumawa si Doña Victoria, isang tawang walang kagalakan. Mabuti kung ganoon. Dahil alam mo naman, Elisa, kung anong kaya kong gawin. Kinuha niya ang kanyang handbag, at mula roon ay naglabas siya ng isang tseke at isang pluma.
Inilagay niya ito sa bedside table, sa tabi mismo ng baso ng tubig ni Elisa. Isang blankong tseke. Para sa abala, sabi ni Doña Victoria, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Ituring mo na lang na bayad para sa iyong pananahimik. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Elisa. Tumalikod na siya at lumabas ng silid, ang tunog ng kanyang mga takong ay muling umalingaw sa hallway, papalayo. Naiwan si Elisa na nakatitig sa blankong tseke. Ang kanyang puso, ang mismong pusong sinusubukang iligtas ni Miguel, ay tila dinudurog sa galit, kahihiyan at kawalan ng magawa. Papasok na sana si Miguel sa silid ni Elisa para sa kanyang morning rounds nang makita niya ang kanyang ina na palabas mula roon. Ang pamilyar na postura nito, tuwid ang likod, taas ang noo, ay nagpadala ng isang hindi magandang pakiramdam sa kanyang buong katawan. "Ma! Anong ginagawa mo rito?" tanong niya, hindi maitago ang pagkagulat sa kanyang boses. Ngumiti si Doña Victoria, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Binisita ko lang ang matagal mo nang kakilala. Nabalitaan ko ang nangyari. Naaawa ako sa kalagayan niya." Hindi naniwala si Miguel. Ang kanyang ina at ang salitang kiawa ay bihirang magsama sa iisang pangungusap, lalo na kung si Elisa ang pinag-uusapan. "Hindi mo kailangang gawin yon, Mati." "Bakit hindi, anak? Trabaho mo ang maging doktor, pero tao pa rin tayo." Kaunting habag para sa isang taong hindi pinalad sa buhay, sabi nito, bago siya tapikin ng marahan sa braso. "Sige na, may meeting pa ako. Mag-iingat ka." Naglakad dito palayo, iiwan si Miguel na may masamang kutob. Pumasok siya sa silid ni Elisa. Nadatnan niya itong nakahiga, nakatingin sa kisame, ang mukha ay isang blankong maskara. Pero ang mga mata nito may apoy ng galit na nagliliyab doon. At pagkatapos ay napansin niya ito. Sa bedside table, sa tabi ng baso ng tubig, ay isang blankong tseke. Ang perma sa ibaba ay hindi maipagkakamali, Victoria de Leon. Isang malamig na galit ang gumapang kay Miguel. Kinuha niya ang tseke at walang sabi-sabing lumabas ng silid. Mabilis ang kanyang mga hakbang habang tinatahak niya ang hallway patungo sa kanyang opisina. Alam niyang nandoon pa ang kanyang ina. Pagbukas niya ng pinto, nandoon niya si Doña Victoria, nag-aayos ng sarili sa salamin. "Ma," sabi ni Miguel, pilit na pinapakalma ang sarili. Ipinakita niya ang tseke. "Ano to?" Tumingin si Doña Victoria sa tseke, pagkatapos ay sa kanya, na parang wala lang. "Pera. Tulong. Hindi ba't kailangan niya iyon?" Mag-isa niyang pinalalaki ang ilan nga ba ulit ang anak niya. "Hindi niya kailangan ng pera mo," mariing sabi ni Miguel. "Kailangan niya ng doktor. Kailangan niya ng respeto." "Respeto," tumawa ang kanyang ina. "Miguel, huwag kang maging inosente. Alam natin kung anong klaseng babae siya." "Hindi, ma. Ang alam ko lang ay ang kwento na sinabi mo sakin." Sumabog si Miguel, ang boses niya ay umalingaw sa loob ng opisina. "Ang alam ko lang ay kung ano ang gusto mong paniwalaan ko. 18 taon na, pero ganyan pa rin ang tingin mo sa kanya." Natigilan si Doña Victoria. Ito ang unang pagkakataon na sinagot siya ng kanyang anak ng ganito. Pero mabilis siyang nakabawi. "Dahil wala namang nagbago, Miguel. Ikaw ang nagbago. Naging matagumpay ka. Naging isang De Leon." Samantalang siya naiwan sa kung saan siya nararapat. Ang mga salita niya ay matalas, puno ng lason. "Ginagawa ko lang ito para protektahan ka. Tulad ng ginawa ko noon." "Hindi ko kailangan ng proteksyon mo," sagot ni Miguel, ang boses niya ay halos pabulong na sa galit. "Umalis ka na, ma-please." Matagal siyang tinitigan ni Doña Victoria, ang mga mata nito ay nanlilisik. Sa huli, kinuha nito ang kanyang bag at walang imik na lumabas ng opisina. Naiwan si Miguel na nanginginig. Sumandal siya sa kanyang mesa, pilit na pinapakalma ang sarili. May mali. Noon pa man, may naramdaman na siyang mali, pero pinili niyang huwag pansinin. Pinili niyang maniwala sa kanyang ina. Umupo siya at binuksan ang medical file ni Elisa sa kanyang computer. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa mga medical na datos, kundi sa personal information. Elisa Reyes. Age, 38. At sa ilalim nito, ang listahan ng kanyang mga anak bilang emergency contacts. Liza Reyes, 17. Leo Reyes, 15.
Lucas Reyes, 12. Lana Reyes, 12. Lia Reyes, 1-0. 17 taon. Kinuha ni Miguel ang kanyang cellphone at binuksan ang calculator. Tinipan niya ang mga numero, kahit alam na niya sa kanyang isipan ang sagot. Kung si Liza ay 17, ibig sabihin ipinanganak ito wala pang 1 taon matapos silang maghiwalay. Ibig sabihin, buntis na si Elisa noong iwan niya ito. Ang katotohanang iyon ay sumampal sa kanya nang mas malakas pa sa anumang sigaw ng kanyang ina. Naglakad siya pabalik sa hallway, tila wala sa sarili. Patungo siya sa silid ni Elisa, pero natigilan siya. Sa labas ng pinto, sa waiting area, nakaupo ang bunso nitong anak. Si Elia. May hawak itong coloring book, pero nakatingala ito sa kanya. Ang mga mata nito ay malaki at bilog, puno ng inosenteng pag-usisa. Hello po, bati ng bata. Napangiti si Miguel, isang pilit na ngiti. Hello. Kayo po ba yung doktor ni Mama? Tumango si Miguel. Ngumiti ang bata, isang ngiting nagpaalala sa kanya ng ngiti ni Elisa noong mga araw na masaya pa sila. Sabi po ni Ate Liza, kayo daw po ang pinakamagaling. Kayo po ba yung anghel na magliligtas sa mama ko? Ang tanong ng bata ay parang isang punyal na bumaon sa puso ni Miguel. Anghel? Kung alam lang ng batang ito siya ang demonyo sa kwento ng kanilang pamilya. Hindi siya nakasagot. Tumango na lang ulit siya at pumasok sa silid ni Elisa. Gising ito at nakatingin sa kanya. Wala na ang galit sa mga mata nito. Napalitan ito ng pagod at sakit. Naupo si Miguel sa silya sa tabi ng kama. Sandali silang nagtitigan, ang katahimikan ay puno ng mga salitang hindi masabi. Sa huli, si Miguel ang bumasag dito. Elisa, sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso at puno ng bigat. Kailangan nating mag-usap. Ang mga mata niya ay bumaba mula sa mukha ni Elisa, patungo sa tiyan nito, at bumalik muli. Tungkol sa mga bata. Tungkol sa mga bata. Ang mga salitang iyon ay lumabas sa bibig ni Miguel na parang isang hatol. Tumingin sa kanya si Elisa, at ang lahat ng sakit at pagod na nararamdaman niya ay biglang nag-alab at naging isang pader ng purong galit. Ang kapal ng mukha niya. Ang kapal ng mukha niyang bumalik pagkatapos ng 18 taon at magtanong tungkol sa mga batang hindi niya kailanman tinanong kung nabubuhay ba. Wala kang karapatan, mahina ngunit mariin niyang sabi, ang bawat salita ay may talim. Wala kang karapatan na banggitin man lang sila. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Miguel, ngunit hindi siya nagpadala. Anong alam nito sa sakit? Siya ang nag-isang pinalaki ang 5 niyang anak. Siya ang nagpuyat kapag mailagnat sila. Siya ang umiyak sa bawat tagumpay at kabiguan nila. Nasaan si Miguel noon? Namumuhay ng masaya sa lilim ng kanyang ina at ng pangalan ng mga delyon. Elisa, please di. Pakiusap ni Miguel. Nakita ko ang mga edad nila. Si Liza 17 siya. Kailangan kong malaman. Hindi mo kailangang malaman ang kahit ano, putol ni Elisa. Ang boses niya ay bahagyang tumaas. Ang mga anak ko ay mga anak ko. Reyes ang apelyido nila. Ako ang ina nila. At wala kang kinalaman sa kanila. Ang pagsisinungaling ay mapait sa kanyang dila, ngunit ang kanyang pride, ang tanging bagay na natira sa kanya matapos siyang iwan ni Miguel, ay mas malakas. Hindi niya ibibigay sa kanya ang katotohanan. Hindi niya hahayaang saktan din nito ang kanyang mga anak. Nang akmang magsasalita pa si Miguel, isang matinding kirot ang muling sumalakay sa dibdib ni Elisa. Napahawak siya dito, ang kanyang hininga ay biglang naging mababaw. Para siyang sinasakal. Elisa! Agad na naging alerto si Miguel. Ang pagiging ama na gustong malaman ang katotohanan ay nawala. Ang bumalik ay si EUC. De Leon. Lumapit ito at pinindot ang isang buton sa tabi ng kanyang kama. Huwag mo kong hawakan, hirap na sabi ni Elisa sa pagitan ng kanyang paghinga. Hindi siya pinansin ni Miguel. Hinawakan nito ang kanyang pulso, ang mga daliri nito ay propesyonal na hinahanap ang kanyang pulso. Kalma lang, Elisa. Huminga ka ng malalim. It's just palpitation. Your heart is still weak. The stress is not helping. Ang lapit nito ay isang uri ng pagpapahirap. Ang pamilyar na amoy nito na ngayon ay maihalong amoy ng ospital. Ang init ng kanyang kamay sa kanyang balat.
Ang lahat ng ito ay nagpabalik ng mga alaalang pilit niyang ibinabaon. Habang nag-aayos ito ng kanyang dextrose, napapikit si Elisa. Ang kanyang galit ay unti-unting napapalitan ng isang malalim na kalungkutan. Gaano man niya ito kamuhian, kailangan niya ito ngayon para mabuhay. Ang kanyang buhay at ang kinabukasan ng kanyang mga anak ay nakasalalay sa lalaking ito. Ang pagod at ang gamot ay nagsimulang talunin ang kanyang pagmamatigas. Ang kanyang isip ay nagsimulang lumutang, ang mga pader ng kanyang silid sa ospital ay unti-unting natutunaw at napapalitan ng buhangin at asul na tubig. Ang araw ay mainit, ngunit ang hangin mula sa dagat ay malamig. Nakaupo sila sa buhangin, magkahawak kamay. Si Miggy. Hindi pa siya si Dillion noon. Siya lang si Miggy, isang binatang nangangarap, at ang mga mata nito ay sumasalamin sa pag-ibig na para lamang sa kanya. Dito, sabi ni Miggy, habang iginuguhit ang isang parisukat sa buhangin gamit ang kanyang daliri. Dito natin itatayo ang bahay natin. Malapit sa dagat. Isang malaking bahay. Tumawa si Elisa. Bakit kailangan ng malaking bahay? Tayong dalawa lang naman. Umiti ito, isang iting puno ng pangako. Hindi lang tayong dalawa. Gusto ko ng maraming anak. Siguro 5. Napangiti si Elisa. 5. Parang isang basketball team. Hinawakan ni Miggy ang kanyang tiyan, isang kilos na nagpakaba sa kanya sa isang magandang paraan. Gusto kong mapuno ang bahay na to ng tawanan ng mga anak natin. Mga anak na kamukha mo. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanyang mga mata. Pangako, Elisa. Hinding-hindi kita iiwan. Kahit anong mangyari, babalikan kita. Tayo ang para sa isa't isa. Pangako, di. Nagising si Elisa sa sarili niyang bulong. Pawis na pawis siya. Hinahanap ng kanyang mga mata ang dagat, ang buhangin, ngunit ang bumalik sa kanya ay ang puting pader ng ospital. At si Miguel, nakatayo pa rin sa tabi niya, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Ngunit ang nakikita ni Elisa ay hindi ang 40 taong gulang na doktor. Ang nakikita niya ay ang binatang si Miggy, ang Miggy na nangako. Ang sakit ng pagtataksil ay sariwang-sariwa na para bang kahapon lang nangyari. Ang mga luhang pinigilan niya sa loob ng 18 taon ay biglang nagbanta na aagos. Sa kanyang pagkalito, sa pagitan ng panaginip at ng realidad, iniabot niya ang kanyang kamay at mahigpit na hinawakan ang manggas ng puting coat ni Miguel. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa tela. Tumingin siya sa mga mata nito, puno ng sakit at pagkalito na ngayon lang niya hinayaang makita ni Numan. Bakit, Miggy? Tanong niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng luhang hindi na mapigilan. Bakit mo ako iniwan? Ang tanong ay binitawan niya sa hangin, isang tanong na matagal nang dapat sinagot. Isang tanong na hindi niya namalayan ay narinig ng taong hindi dapat makarinig. Sa may pintuan, nakatayo si Liza. Kadarating lang para dalhan ng malinis na damit ang kanyang ina. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang kanyang ina na umiiyak, nakakapit sa braso ng lalaking sumira sa kanilang buhay, nagmamakaawa para sa isang sagot. Ang pagtataka sa mukha ni Liza ay mabilis na napalitan ng isang bagay na mas madilim. Isang tingin ng sukdulang pagkamuhi. Isang tingin na tila sumisigaw ng, ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Binitiwan niya ang paper bag na mailamang malinis na damit. Lumagabog ito sa sahig, ang tunog ay parang isang putok ng baril sa tahimik na silid. Hindi siya nagsalita. Isang hikbi lang ang kumawala sa kanya, bago siya mabilis na tumalikod at tumakbo palayo sa hallway, ang mga yabag niya ay nag-iiwan ng isang matinding katahimikan. Liza, sigaw ni Miguel, pero huli na. Ang tunog ng pagbagsak ng bag at ang pagtakbo ni Liza ay parang isang pitsel ng malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na isip ni Elisa. Nagising siya sa katotohanan. Nakita siya. Nakita siya ng anak niya sa kanyang pinakamahinang sandali, nakakapit sa lalaking dahilan ng lahat ng kanilang paghihirap. Ang kahihiyan ay mas masakit pa sa kerot sa kanyang dibdib. Sa isang biglaang galit, galit sa sarili, galit kay Miguel, itinulak niya ang kamay nito palayo ng buong lakas. Lumayo ka sa akin, sigaw niya, ang boses ay basag ngunit puno ng bagong lakas na dulot ng galit. Naiwan si Miguel na nakatayo, nakatingin sa kanyang mga kamay na walang laman. Sa sahig, nakakalat ang mga damit na dala ni Liza. At sa pintuan,
ang multo ng isang anak na tumatakbo, dala ang isang bagong sugat na siya na naman ang may gawa. Naiwan si Miguel sa gitna ng silid, ang katahimikan ay mas nakabibingi kaysa sa sigaw ni Elisa kanina. Ang mga salita nito, lumayo ka sakin, ay umuukit sa kanyang isipan. At ang mga mata ni Liza, puno ng pagkamuhi, ay isang imaheng hindi niya mabura. Dinampot niya ang paper bag na nahulog sa sahig. Maingat niyang tiniklop ang mga damit na nakakalat, isang simpleng duster, isang t-shirt. Mga bagay na ordinaryo, ngunit ngayon ay parang may bigat ng isang buong buhay na hindi niya naging parte. Inilapag niya ito sa paanan ng kama ni Elisa. Hindi niya magawang tumingin sa babae, na ngayon ay nakatalikod sa kanya, ang mga balikat nito ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak. Walang salitang makakapag-ayos nito. Walang sorry na sapat. Lumabas siya ng silid, dala ang isang pakiramdam ng kabiguan na mas matindi pa kaysa noong nabigo siyang sagipin ang isang pasyente. Dahil dito, hindi lang isang katawan ang nasira. Isang pamilya. At siya ang may kasalanan. Naglakad siya patungo sa nurses station, pilit na ibinabalik ang kanyang profesional na anyo. Kailangan niyang mag-focus. Trabaho niya ito. Pero habang naglalakad, ang tanong ni Elisa ay paulit-ulit na tumutunog sa kanyang tenga. Bakit mo ako iniwan? Ang tanong na iyon, isang tanong na wala siyang sagot, ay humahabol sa kanya. Para makatakas, ibinaling niya ang kanyang buong atensyon sa kanyang trabaho. Nag-review siya ng mga chart, nagbigay ng mga utos sa mga nurse. Ang ospital ang kanyang santuwaryo. Dito, siya si Ilse De Leon, ang taong may kontrol, ang taong may mga sagot. Nang matapos siya sa nurses station, naglakad siya pabalik sa hallway at napahinto. Sa waiting area, nakaupo ang mga anak ni Elisa. Ang kambal ay nagsusubukan aliwin ang bunsong si Elia. Ngunit ang kanyang mga mata ay napako sa isang bata na tahimik na nakaupo sa isang sulok, malayo sa kanyang mga kapatid. Si Leo. May hawak itong sketchpad at lapis, at buong konsentrasyon na gumuguhit. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang buong mundo ay nasa papel na nasa harapan niya. Ngunit habang pinagmamasdan ni Miguel, may napansin siyang mga bagay na hindi mapapansin ng isang ordinaryong tao. Ang bahagyang pamumutla ng balat nito. Ang paraan ng pag-upo nito na tila madali itong mapagod. At nang itinaas nito ang kanyang kamay para ayusin ang kanyang buhok, nakita ni Miguel ang isang bagay na nagpakaba sa kanya bilang isang doktor, isang bahagyang pangingitim sa ilalim ng kanyang mga kuko. Cyanosis. Isang senyales na kulang sa oxygen ang dugo. Ang profesional na alarma ay biglang tumunog sa kanyang isipan, mas malakas pa sa personal niyang kaguluhan. Dahan-dahan siyang lumapit, maingat na hindi takutin ang mga bata. Umupo siya sa upuan na may maliit na espasyo sa pagitan nila ni Leo. Magaling kang gumuhit, mahinang sabi ni Miguel. Nag-angat ng tingin si Leo, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkagulat. Hindi siya sumagot, yumuko lang ulit sa kanyang sketchpad. Alam mo, dahil ang mama ninyo ay may kondisyon sa puso, magandang ideya na masuri rin kayong lahat. Pagpapatuloy ni Miguel, ang kanyang boses ay kalmado at propesyonal. Isang simpleng check-up lang. Para lang makasiguro tayo na malusog kayong lahat. Standard procedure lang. Tumingin muli si Leo sa kanya, may pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Tila may sasabihin ito ng isang matigas na boses ang pumutol sa kanila. Anong ginagawa mo? Si Liza. Nakatayo ito sa kanilang harapan, ang mga mata ay namumula pa rin ngunit ngayon ay nag-aalab sa galit. Ang tingin nito ay nakapako kay Miguel. Layuan mo ang kapatid ko. Liza, I'm just. Hindi ka pa ba kontento? Sigaw ni Liza. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. Sinaktan mo na si Mama. Ngayon, pati kami guguluhin mo. Hindi namin kailangan ng peking pag-aalala mo. Ang bawat salita ay isang akusasyon, isang sampal. Hinila ni Liza ang braso ni Leo. Halika na, Leo. Huwag mo siyang kakausapin. Hinila niya ang kapatid palayo, iiwan si Miguel na nakaupo roon, mas lalo pang bigo. Ngunit ang pag-aalala niya bilang doktor ay mas nanaig. Ang mga sintomas na nakita niya kay Leo ay hindi maaaring baliwalain. Tumayo siya. Sa pagkakataong ito, hindi siya susuko. Nilagpasan niya si Liza at diretsong nagtungo sa silid ni Elisa. Nagulat ito nang makita siyang muli, ang galit ay agad na bumalik sa mukha nito.
Hindi pa ba tayo tapos? Sinabi ko nang lumayo ka. Ito ay tungkol sa anak mo, putol ni Miguel, ang kanyang boses ay walang emosyon, purong propesyonal. Si Leo. May mga sintomas siyang nakita ko na kailangan nating suriin. Kailangan ko ng pahintulot mo para sa isang at ilang blood tests. Bilang doktor niya, Elisa, hinihiling ko ito. Ang pagbabago sa kanyang tono ay nagpatigil kay Elisa. Nakita niya ang seryosong pag-aalala sa mukha ni Miguel, hindi bilang si Miggy, kundi bilang isang doktor. Ang puso ng isang ina ay biglang nanaig sa pride ng isang babaeng nasaktan. Matapos ang isang mahabang katahimikan, tumango siya ng marahan. Gawin mo ang kailangan mong gawin. Gabi na. Ang ospital ay tahimik na. Nakaupo si Miguel sa kanyang madilim na opisina, ang tanging ilaw ay mula sa lamp sa kanyang mesa. Sa harapan niya ay isang mahabang piraso ng papel. Ang resulta ng isis ni Leo. Ang kanyang mga mata ay paulit-ulit na sinusundan ang mga linya. Hindi ito normal. Hindi ito simpleng palpitation. May kakaibang pattern, isang bagay na bihira niyang makita. Isang irregularidad na kilala bilang ki-epsilon wave. Isang senyales ng isang partikular na kondisyon. Isang mapanganib na kondisyon. Napatitig siya sa papel, ang kanyang isip ay mabilis na nag-ugnay ng mga tuldok. Ang mga sintomas. Ang resulta ng ECG. At isang malabong alaala tungkol sa isang kamag-anak ng mga Deleon na namatay ng bata pa dahil sa isang misteryosong sakit sa puso. Ang malamig na katotohanan ay unti-unting lumilinaw at ito'y mas nakakatakot pa kaysa sa multo ng kanyang nakaraan. Ito ay hindi isang pagkakataon. Ang mga linyang iyon sa isip ni Leo ay hindi nagbibigay katahimikan kay Miguel. Isang epsilon wave. Bihira. Mapanganib. Isang multo sa medical field na mas gugustuhin ng sinumang cardiologist na hindi makita. Iniwan niya ang kanyang opisina at halos takbuhin ang pasilyo patungo sa medical library ng ospital. Ang oras ay lampas na ng hating gabi. Tanging ang ugong ng aircon at ang mabilis na tibok ng sarili niyang puso ang kanyang naririnig. Binuklat niya ang makakapal na libro. Cardiology. Genetic heart conditions. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na naghahanap, ang kanyang mga mata ay sinusuyod ang bawat pahina. Ang bawat salita, bawat diagram, ay nagpapatibay sa kanyang kinatatakutan. Arrhythmogenic cardiomyopathy. Ang pangalan pa lang ay mabigat na. Isang kondisyon kung saan ang muscle tissue sa puso ay unti-unting napapalitan ng taba, na nagdudulot ng mapanganib at hindi regular na tibok ng puso. Isang sakit na progresibo. At higit sa lahat isang sakit na namamana. Hereditary. Biglang bumalik sa kanya ang isang malabong alaala. Isang pag-uusap sa isang family reunion maraming taon na ang nakalipas. Ang kanyang tito Samuel, ang nakababatang kapatid ng kanyang ama, na namatay ng biglaan sa edad na 30. Mahina ang puso, sabi ng mga matatanda. Isang di misteryosong sakit sa puso na walang nakakaalam ng pangalan. Tumayo si Miguel, ang kanyang mga binti ay tila nang hihina. Hindi ito maaari. Isang napakabihirang kondisyon. Ano ang tsansa na ang anak ni Elisa ay magkaroon nito maliban na lang kung kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahanap niya ang numero ng kanyang tita Elena, isang matandang pinsan ng kanyang ina na siyang pinakamalapit sa pamilya ng kanyang ama. Nagring ito ng ilang beses bago sinagot ng isang inaantok na boses. Hello? Tita Elena, si Miguel po ito. Pasensya na po sa abala. Miggy, iho. Napatawag ka? May problema ba? Tita, gusto ko lang po sanang magtanong tungkol kay Tito Samuel. Yung pagkamatay niya. Narinig niya ang pagbuntong hininga sa kabilang linya. Nako, anak, bakit mo naman naitanong yan? Matagal na iyon. Ang sabi lang nila noon, mahina raw talaga ang puso niya. Parang sa lolo mo. Nasa lahi raw talaga natin sa panig ng mga Deleon. Nasa lahi raw talaga natin sa panig ng mga Deleon. Ang mga salitang iyon ay parang isang gong na umalinggaw sa kanyang ulo. Isang lindol na yumanig sa pundasyon ng lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Sige po, tita. Maraming salamat po. Pasensya na po ulit sa istorbo. Ibinaba niya ang telepono.
Ang kanyang paghinga ay mababaw. Ang lahat ng hangin sa silid ay tila ninakaw. Nasa lahi ng mga De Leon. Kung ang sakit ay namamana mula sa pamilya De Leon. At si Leo ay mayroon nito. Ibig sabihin, binuksan niya ang kanyang photo gallery. Naroon ang isang larawan na palihim niyang kinuha kanina, si Leo, nakaupo sa waiting area, seryosong gumuguhit. Tinitigan niya ang mukha ng bata. Ang hugis ng mga mata. Ang linya ng ilong. Ang seryosong ekspresyon. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang tingin sa salamin na nakasabit sa dingding ng library. Nakita niya ang sarili niyang refleksyon, isang mas matandang bersyon ng mukha sa litrato. Ang parehong mga mata. Ang parehong ilong. Ang dugo ng De Leon. Ang sakit ng mga De Leon. Ang katotohanan ay hindi na isang tanong. Ito ay isang sigaw. Isang kepastya na sumisira sa kanyang pagkatao. Napaupo siya sa sahig, ang cellphone ay nahulog mula sa kanyang kamay. Ang mga libro ay nakakalat sa kanyang paligid. Ang lalaking laging may kontrol, ang doktor na laging kalmado, ay wala na. Ang natira ay isang ama na ngayon lang nalaman ang katotohanan sa pinakamasakit na paraan. Anak ko di. Bulong niya sa kawalan, isang salitang puno ng 18 taon ng pagsisisi, sakit at pagkabigla. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Diyos ko, anak ko siya. Ang pagkabigla ay mabilis na napalitan ng isang bagay na mas malakas. Galit. Isang nag-aalab na galit na hindi niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya. Sino ang nakakaalam nito? Sino ang nagtago nito? Isang pangalan lang ang lumitaw sa kanyang isipan. Ang kanyang ina. Tumayo siya, pinulot ang medical file ni Leo at walang imik na lumabas ng library. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, puno ng determinasyon. Hindi na siya ang migi na sunod-sunuran. Hindi na siya ang anak na natatakot. Siya ay isang ama na ang anak ay nasa panganib. Dire-diretso siyang nagtungo sa opisina ng kanyang ina sa Hospital Foundation. Hindi na siya kumatok. Pabalang niyang binuksan ang pinto. Nagulat si Doña Victoria na nagbabasa ng mga papeles sa kanyang malaking mahogany desk. Miguel, anong ginagawa mo rito sa ganitong oras? Hindi na niya ito pinatapos. Ibinagsak niya ang medical file ni Leo sa mesa. Ang lakas nito ay lumikha ng isang malakas na kalabog na yumanig sa katahimikan ng gabi. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang ina. Ang kanyang sariling mga mata ay nag-aapoy sa galit at sakit. Alam mo ba to? Sigaw niya, ang kanyang boses ay basag sa emosyon. Alam mo ba na tinago mo sa akin ang isang sakit na maaaring pumatay sa sarili mong apo? Ilang araw ang lumipas. Unti-unting bumabalik ang lakas ni Elisa. Mas madali na siyang makahinga. Ang matinding kirot sa kanyang dibdib ay napalitan na ng isang mapuro na sakit, isang paalala ng kanyang karupukan. Ngunit ang katahimikan sa kanyang silid ay mas mabigat pa kaysa sa kanyang karamdaman. Si Miguel ay naging mas propesyonal, mas malayo. Ang kanyang mga pagbisita ay mabilis at nakatuon lamang sa kanyang kalagayan. Ang tanong tungkol sa mga bata ay hindi na muling binuksan. Tila isang pader na yelo ang muling itinayo sa pagitan nila, mas mataas at mas malamig kaysa dati. Isang hapon, habang nag-iisa siya sa kanyang silid, pumasok si Miguel. Ang kanyang mukha ay seryoso, mas seryoso kaysa karaniwan. May dala itong folder at umupo ito sa silya sa tabi ng kanyang kama. Elisa, kailangan nating mag-usap, sabi nito, ang boses ay mababa at formal. Tungkol kay Leo. Agad na kinabahan si Elisa. Ano nang nangyari? May problema ba sa mga resulta? Huminga ng malalim si Miguel. Si Leo ay may kondisyon na tinatawag na arrhythmogenic cardiomyopathy. Isa itong sakit sa puso kung saan. Habang ipinapaliwanag ni Miguel ang mga teknikal na detalye, ang mga salita ay tila lumulutang sa paligid ni Elisa. Ang naintindihan lang niya ay mapanganib, progresibo, namamana. Namamana, ulit niya, ang salita ay parang lason sa kanyang dila. Pero wala sa pamilya ko ang may sakit sa puso. Ako ang kauna-unahan. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Miguel. Isang matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila bago ito nagsalita. Ang sakit na ito, Elisa, namamana ito mula sa pamilya De Leon. Natigilan si Elisa. Ang kanyang isip ay sinusubukang unawain ang sinasabi nito.
Ano ng ibig mong sabihin? Tinitigan siya ni Miguel ng diretso sa mata, ang kanyang tingin ay isang halo ng sakit, pagsisisi, at isang matatag na katotohanan. Si Leo. Anak ko siya, Elisa. Ang dugo ko ang nananalaytay sa kanya. At ang sakit ko ang sakit ng pamilya ko ay naipasa sa kanya. Ang hangin ay nawala sa mga baga ni Elisa. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang sikretong iningatan niya sa loob ng 18 taon ay nasabi na. Ngunit hindi ito nagdulot ng ginhawa. Ito'y nagdulot ng isang bagong uri ng takot. Kung totoo ang sinasabi nito kung ang sakit na ito ay mula sa kanya. Hindi, bulong niya. Hindi totoo yan. Ang kanyang pagtanggi ay hindi na dahil sa pride. Ito ay dahil sa takot. Takot para sa kanyang anak. Elisa, ito ang katotohanan. Lumabas ka, sigaw niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang kanyang pag-iisip ay naguguluhan. Hindi niya kayang tanggapin. Hindi niya kayang isipin na ang lalaking sumira sa kanyang buhay ay siya ring nagbigay ng isang sumpang unti-unting sisira sa buhay ng kanyang anak. Tumayo si Miguel, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigo. Babalik ako, sabi nito bago lumabas ng silid. Naiwan si Elisa na umiiyak, ang kanyang katawan ay nanginginig. Hindi niya alam kung ano ang paniniwalaan. Ang kanyang isip ay isang magulong bagyo ng galit, takot at pagdududa. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, bumukas muli ang pinto. Inaasahan niyang si Miguel ito, ngunit nagkamali siya. Si Doña Victoria. Ngunit ngayon, iba ang dala nitong aura. Wala na ang mapagmataas na tindig. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang peking awa. May dala itong isang lumang brown envelope. Elisa, Ija, sabi nito, ang boses ay malambing na parang isang ahas. Narinig ko ang pag-uusap ninyo ng anak ko. Huwag kang maniwala sa kanya. Naguguluhan lang siya. Ginagawa niya ang lahat para lang makahanap ng koneksyon sa iyo. Lumapit ito at naupo sa tabi niya. Nandito ako para ipakita sa iyo ang katotohanan. Ang dahilan kung bakit kanya iniwan noon. Ayaw kong gawin to, pero kailangan mong malaman para matigil na ang kahibangang ito. Binuksan nito ang envelope at inilabas ang isang serye ng mga lumang litrato. Inilapag nito ang mga iyon sa kanyang kumot, isa-isa. Ang mga litrato ay malabo, tila kinunan mula sa malayo. Ngunit walang duda, si Elisa iyon, isang mas batang bersyon niya. At sa bawat litrato, kasama niya ang isang lalaki. Isang lalaking hindi si Miguel. Sa isang litrato, nakahawak ang lalaki sa kanyang baywang. Sa isa pa, tila naghahalikan sila sa isang madilim na eskinita. Napatitig si Elisa sa mga larawan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit hindi dahil sa sakit. Dahil sa pagkalito. Ano to? Hindi ko to matandaan. Ngumiti si Doña Victoria, isang ngiting puno ng tagumpay. Siyempre hindi mo matatandaan. Ganyan talaga kapag bata pa at mapuso. Ito ang mga litratong nakita ni Miguel noong araw na dapat ay tatakas kayo. Ito ang dahilan kung bakit hindi kanya sinipot. Dahil nakita niya ang pagtataksil mo. Dinampot ni Elisa ang isang litrato, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Tinitigan niya itong mabuti. Ang babae sa litrato ay siya, pero parang hindi. May mali. May pakiramdam na hindi tama. Nakikita mo na, malambing na sabi ni Doña Victoria. Siya ang umalis, pero ikaw ang unang nagtaksil.